Those who neglect to prepare for the Sabbath on the sixth day and who cook food upon the Sabbath violate the fourth commandment and are transgressors of God's law. All who are really anxious to observe the Sabbath according to the commandment will not cook any food upon the Sabbath. They will, in the fear of that God who gave his law from Sinai, deny themselves and eat food prepared upon the sixth day, even if it is not so palatable. God forbade the children of Israel's baking and boiling upon the Sabbath. That prohibition should be regarded by every Sabbath keeper as a solemn injunction from Jehovah to them. 1 SP 2:5. 1 SP 2:5.2. Ayan po, napakalinaw. Napakalinaw po ito na hindi talaga po pwedeng magluto sa araw ng Sabat. Yun pong nagluluto sa araw ng Sabat, ang sabi dito, nag-neglect siya, nagpabaya siya, hindi siya nag-prepare ng pagkain araw ng ika-anim na araw. Ano po? Violate the fourth commandment. Nilalabag niya ika-4 na utos and are transgressors of God's law. Kaya po dapat matakot po tayo sa salitang ito. Yung pong walang takot dito, ibig sabihin hindi na makinig dito, kinakalaban po nila ang nagpasulat dito na ang Diyos na nagpasulat dito, at wala na silang takot dahil hindi na po nila pinapakinggan ang mga salitang ito na pinasulat po sa Spirit of Prophecy. So, kung ating tingnan po ito, that God forbade the children of Israel's baking and boiling upon the Sabbath, that prohibition, ang pagbabawal na yon, should be regarded by every Sabbath keeper as a solemn injunction from Jehovah to them. So, ingat po tayo dahil marami po ang nagluluto na ngayon araw ng Sabat, mabibigo po sila na makapasok sa Karena ng Langit dahil ipinasulat na po ng Diyos kung ano ang gagawin sa mga lumalabag sa kautusan ng Diyos. Ito po ating mababasa. Ito po inyong tingnan. Mabasa po natin sa aklat na ito. 1 T 5:3-3. Malinaw po na sinasabi dito, the Sabbath was made for the benefit of man, and to knowingly transgress the holy commandment forbidding labor upon the seventh day is a crime in the sight of heaven, which was of such magnitude under the Mosaic law as to require the death of the offender. Pinapatay po kasi noon naglalabag sa Sabat. But this was not all that the offender was to suffer. Hindi lahat po na ganon pinapatay. Kasi po ngayon hindi na pinapatay. Dahil binago ng Diyos. Noon pinapatay agad. Ngayon hindi na pinapatay. Pero ang sabi, for God would not take a transgressor of His law to heaven. Hindi rin pwedeng dalhin ng Diyos ang lumalabag ng kanyang batas sa langit. He must suffer the second death, which is the full and final penalty for the transgressor of the law of God. So wala rin pong silbi, nagsasabat nga tayo, nagtatransgress naman, lumalabag, sumasalangsang sa kautusan ng Diyos sa pamagitan lang ng pagluluto. Alam niyo po ang pagluluto, binigay na ng Diyos yan na paunang warning or instruction na sila talaga ay maghanda at pag nagpabaya talagang maghanda, makita po natin na yung mga taong nagpabayang maghanda, may mararating po sila dahil nagpabaya silang maghanda. Ito po nakasaad sa Tagalog translation. Exodus 16:23. At kanyang sinabi sa kanila,
Ito ang sinalita ng Panginoon. Bukas ay takdang kapahingahan. Banal na Sabat sa Panginoon. Ihawin ninyo ang inyong iihawin at lutuin ninyo ang inyong lulutuin. Kailan po yon? Itong sinasabi, araw ng Biyernes po. At lahat ng nalalabis ay itago ninyo sa ganang inyo na inyong itira hanggang sa kinabukasan. Kaya nga pag naghanda po, may natitira. Natural man lang po yun. Kami ganun din pong ginagawa. May hinahanda, may ititira sa kinabukasan. Para po may kainin sa kinabukasan. At kung tingnan ninyo ang 25, sinabi ni Moises, kanin ninyo yaon ngayon sapagkat ngayon Sabat na ipinangingilin ng Panginoon. Ngayon hindi kayo makasumpong sa parang yung pong pag-ulan ng mana, hindi sila makasumpong doon sa parang. So ibig sabihin po, itong instruction na to binigay ng Diyos sa Israel noon para maghanda sila, at yung magpabaya pong maghanda noon ay pinapatay. Pero ngayon po, anong sinabi? Hindi na pinapatay, pero hindi rin siya pwedeng dalhin sa langit. No, yun pong ating nabasa na ngayon, hindi na pinapatay, pero hindi rin siya pwedeng dalhin sa langit dahil yung ginawa niya isang krimen. Alam niyo po, pag nilabag mo pala ang Holy Commandment, lalo na ang forbidding labor upon the 7th day, yung magtrabaho sa 7th day, is a crime in the sight of heaven, which was of such magnitude under Mosaic law as to require death of the offender. So, matakot po tayo, no? So, kailangan pong mabigyan natin ng pansin, mga Sabbath keepers. So, kayo pong magpadaya sa doon sa mga tao pong sasabihin na pwede nang magluto. Pag sinabi po ng inyong mga ministro pwede nang magluto, ay sinong nagsalita ng ganon? Sino pong nagsabi? Dahil pag sinabi po ng ganon, pwede nang magluto, hindi Diyos po ang nagsabi noon. Hindi lumabas sa bibig ng Diyos. Tandaan nyo, yung mga salitang lumabas sa bibig ng Diyos po, yun ang inyong pakinggan, hindi yung sa bibig ng pastor, sa bibig ng sino man, kundi yung mga salitang ating sundan, yung sinulat ng nasa Biblia, nasa Spirit of Prophecy. Kung natandaan nyo po itong Matthew 4:4, sabi po dito, datapwat siya'y sumagot at sinabi, nasusulat, hindi sa tinapay lamang mabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. Alam niyo po, paano mabuhay ang tao? Sa mga salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. Kailan lumabas po sa bibig ng Diyos na hindi na maghanda? Sa araw ng Biyernes. At magluto sa araw ng Sabat. Pag hindi po yan lumabas sa bibig ng Diyos, ang lumabas sa bibig ng Diyos, maghanda. Subalit, ang lumabas sa bibig ng tao ay magluto, hindi na po Diyos ang magsalita po doon. Hindi na rin mabubuhay dahil mabubuhay ang tao sa salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. At ayon din po sa Deuteronomy 8:3, tingnan nyo po ang Deuteronomy 8:3 kung mayroon po kayong Biblia. At ikaw ay pinagpakumbaba niya at pinapagdamdam ka niya ng gutom at pinakain ka niya ng mana na hindi mo nakilala ni nakilala ng inyong mga magulang upang kanyang maipakilala sa iyo na hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi, tandaan po ninyo ito, kundi sa bawat bagay na nagmumula sa bibig ng Diyos, nasa bibig ng Panginoon. Yung po palang mga bagay na nagmumula, ibig sabihin po, mga salitang nagmumula sa bibig ng Diyos. Sa translation po sa English, ito pong nasa sa English. That he might know thee, that he might make thee know that man that not live by bread only. Hindi lamang ang tao mabubuhay sa tinapay lamang, but by every word. Ayan, sa English po, napakalinaw. Every word that proceeded out of the mouth of the Lord, that man live. Napakalinaw po ito. Mabubuhay ang tao kapag atin pong kinain, ating pinakinggan ang mga salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. Pag sinabing kinain po, pinag-aralan yon. Na wag po kayong maniwala doon po sa hindi nakasulat. Dahil kung hindi lumabas sa bibig ng Diyos, tiyak na ikakapahamak,
ikakamatay ng tao dahil ang sinundan nila ay salita na ng tao. Ito pong salita ng Diyos, siya pong ating sundan, kaya nga po kahit nagiya lang kami sa tao, subalit nakasulat. Nakasulat po. Kasi ang sabi ng Panginoon, nasusulat. Mateo 4:4, no? Nasusulat. Nakasulat. At yung salitang lumabas sa bibig ng Diyos, yun ang inyong pakinggan. At sa gayong paraan po, mabubuhay tayo, hindi tayo mapapahamak, at huwag tayong magpadaya sa hindi naman nasusulat. Doon po tayo sa nasusulat, nababasa, at ito ay lumabas sa bibig ng Diyos. Lumabas ba sa bibig ng Diyos ang hindi na maghanda? Lumabas ba sa bibig ng Diyos ang pwede nang magluto? Kung lumabas po, nasaan kaya nakasulat yon? Hanapin ninyo kung saan nasusulat, dahil kung hindi nakasulat, hindi rin mabubuhay ang tao dahil Biblia lang po ang ating guide. Spirit of Prophecy, siya ating guide. Bible and Spirit of Prophecy. Kung wala doon, siguradong mapapahamak po ang ating kaluluwa. Tandaan nyo po yung ating binasa, 1T533, hindi pwedeng dalhin pala ng Diyos sa langit ang lumalabag sa kanyang kautusan, lalo na sa Sabat. Ang pagluluto sa araw ng Sabat, paglabag, pagsira, at paglabag ng kautusan, no? Tandaan nyo, hindi pagsunod po ang nagluluto sa araw ng Sabat, hindi siya pagsunod sa kautusan ng Diyos, kundi pagsalangsang, paglabag, pagsira sa kautusan. Purihin ng Diyos ngayong umaga. Sana po maunawaan nyo ito sa kaunting ating napag-aralan, magbigay sa inyo ng daan na kayo po ay maturuan ng tama upang mabuhay ang inyong kaluluwa, espiritu, katawan sa harapan ng Diyos, na ito'y matagpuan na wala na pong mancha, wala nang kulang. Maaring marami pang bagay na ating pag-aralan, hindi lang Sabat, kundi lahat ng ating pag-aralan. Buksan po natin lahat para makapaghanda tayong lahat. Sa second coming, hindi po tayo mabibigo. Mabibless pa tayo, matuwa pa tayo, masaya tayo, ibibless tayo ng Panginoon dahil natagpuan na masunurin kang anak, no? Masunurin po, ibig sabihin to po katulad dito sa nakasulat sa 1 Peter 1:14. Ang sabi po dito sa 1 Peter 1:14, as obedient children, not fashioning yourselves according to the former lust in your ignorance. Kung noon wala kayong alam, ngayon, obedient children na po. No, wag tayo po doon sa disobedient. Tingnan nyo po ang Tagalog pagkasulat. Nagkaya ng mga anak na matalimahin. Anak mong matalimahin, no? So, ang pagluluto po araw ng Sabat, pinagbabawal. Pag tayo po hindi sumunod, ay siyempre po, hindi pwedeng tawaging matalimahin yon. Baliktad po yon sa pagkamatalimahin, dahil ang matalimahin ay masunurin yon. Obedient sa English, no? So, kung nagluto araw ng Sabat, natural po, lumalabag yon, sumasalangsang yon sa kautusan, at ano po ang parusa, nakalagay po, hindi pwedeng dalhin ng Diyos sa langit ang lumalabag sa kanyang kautusan. Ulitin natin para mabasa nyo po. Ang sabi dito, basahin natin. Ang sabi, ang nakasulat, ito ang nakasulat, no? The Sabbath was made for the benefit of man, and to knowingly transgress the holy commandment, forbidding labor upon the seventh day, is a crime in the sight of heaven, which was of such magnitude under the Mosaic law as to require the death of the offender. But this was not all that the offender was to suffer. Na ngayon po, hindi naman ngayon pinapatay, hayaan na ng Diyos ngayon. Pero tandaan nyo, ang sabi dito, for God would not take a transgressor of His law to heaven. God will not take, tandaan nyo yun ito, no? God will not take the transgressor of His law to heaven. He must suffer the second death. Tandaan nyo yan. Matakot po tayo. Which is the full and final penalty for the transgressor of the law of God. May the Lord bless and open our minds this very hour, na sana maintindihan natin ang ating napakinggan, nabasa,
At kung magtanong po kayo, ipagtanong nyo lang po dito dahil kami po ay handang sumagot sa inyong mga katanungan. Yung nasusulat lang po tayo, huwag tayo pong humigit doon sa nasusulat. Huwag na nating bawasan to dahil nakasulat na ito. Yung pong hindi makinig dito, magsasuffer po ng consequence ang mga tao pong hindi makinig. Ito po nakasulat. Kung hindi rin ako matakot, so sa akin din itong salungatin, ako rin ang magsasuffer, no? So ako, willing din ako na sana maintindihan ko ito dahil hindi naman ito sulat ko. Sulat po ito pinadala ng Diyos. Sinulat ko ito ni Sister Ellen G. White, ni Ellen G. White. At dito sa pagkasulat niya, napaka-linaw na transgressor po at krimen ang lumalabag. At malinaw din na ang pagluluto ay transgressor sa batas ng Diyos. Lalo na nag-violate sa 4th commandment. May the Lord bless us this very hour, this morning. In Jesus' name, Amen.